Okay. In this reading, we will going to have love reading and message from your person. Let's see the situation first. Okay, energy. Tingnan natin ang energy. Begging. One of you are begging for something. Begging for emotional fulfillment. Ayan. Itong card na to, pag yung session lumilitaw, maganda to eh. Pero amplifier yung card na to, pero depende to sa katabi niya. Fake living beyond means. Pretending. Okay. I see na dito, one of you or both of you are still, sabihin natin kung ano yung nakikita nyo sa isa't isa, maaaring siya, maaaring ikaw, ay hindi totoo. Kung ano man yung ipinapakita, or sabihin natin just show off. Okay? Kung titingnan natin to, yung sandal sa pair of these shoes, kung ano yung tunay na kulay, maaaring ang show off niya is ganito, pero deep inside, they are hurt, they are sad, they are in their negative, or sabihin natin low energy or low frequency level. So dito, I also hear na one of you are miss someone. So meron dito kasing begging, bargaining. Isa dito sa inyo ay uhaw sa communication. Uhaw sa communication ninyong dalawa. Okay? Uhaw sa communication ninyong dalawa. Tingnan nyo mabuti yung nandun sa uhaw sa communication. And sabihin natin na pretending na okay na sila ay naka-move on na sa connection na to. Okay? So dito, I also hear na one of you are tumalikod, nag-move on. Pero lumitaw dito yung fake living. Okay? Fake living. And since na ito ay love reading, hindi niya pinapakita yung totoong nararamdaman niya. Kahit sabihin natin na siya ay okay na, siya ay naka-move on, andito pa rin. They still uhaw sa communication. They're still begging. Pero dito, uhaw? Ang dito, presensya, communication, and even emotional fulfillment. Let's see kung ano pa yung nakaka-apekto dito sa situationship na to. So, one of you, maybe ikaw, or maybe siya. Pero yun nga, kung hindi, huwag kang masyadong mapapaniwala, or siya. Kasi merong fake dito. Maaaring sinasabi na naka-move on na, pero hindi pa pala. Watching, looking, stalking. Okay, di ba sabi ko kanina, merong uhaw sa communication. They still stalking. Focusing. Tingnan nyo. Kung ikaw ay naka-move on na sa person mo, maaaring itong person mo ay still watching and looking for you. Pero kung hindi ka pa nakaka-move on, maaaring ikaw to. So, malinaw na ito ay heartbreak, separation. Yun nga. Sinasabi na tumalikod ka na or tumalikod ng isa sa inyo about this heartbreak and separation. Nag-move on na. Okay, ito. Ito, frustrated in relationship. Nandito begging and bargaining. Kung ako tingnan nga natin. One of you ay hindi pa talaga nakaka-move on. Kumbaga, may deceptive energy dito. Pinapakitang okay na siya. Sabihin natin na awaken na siya sa mga nangyayari, pero hindi. Okay, eto din. Betrayal. Okay. Nandito yung stab in back. If ever kung ano man ang nangyari sa inyo ng person mo. So, meron dito, stab in back. Betrayal.
Maaaring eto, ba't ganon? Puro back dito. I also here to let go because of this card and this snake card. Eto ha, if you are begging for this person, sabihin natin na the more na nagbebeg, lalong lumalayo. Tingnan nyo. The more na nagbebeg, lalong lumalayo. The more na nagbebeg, lalong lumalayo. And may tendency na magkaroon pa ng betrayal if ipipilit itong pagkauhaw na to sa person na to. Maaaring sabihin nga natin na itong energy na to talaga may fake, may pretending energy dito eh. Pero dito, sabihin natin, if ever na hindi ikaw yon, itong taong to, sabihin natin, okay na kayo, nagko-communicate na kayo, pero may something fishy. Kasi nandito yung andito yung betrayal, nakaharap dito, stab in your back. May tendency na kung sabihin natin na siya, or magkaroon kayo ng communication, kasi frustrated in relationship, may tendency na lumapit ang isa sa inyo because of the bargaining. Ayan o. Lalong lalala itong ano na to, heartbreak and pain na to. Lalong lalala. Lalong hindi siya makakabuti sa'yo. Ayan o, the more na nagbebeg, tingnan natin mabuti at dito sa stock natin na to, stocks natin na to. Pag lumalapit ka, mas lumalayo. They'll move away. Okay, so crossroads. You have to decide on this. Okay. So dito kasi merong pretending. Meron ditong walk away pero pretending, still pretending. So meron ka bang ano sa kanya? Meron ka bang balita sa kanya? Kung okay, kung nababalitaan mo okay na siya, hindi totoo 'yun. And if ever kung ikaw 'yon, may tendency na hindi ka pa talaga nakaka-move on. Kasi nandito yung walk away. Pero dito may choices na paparating, and I also hear na dito sa betrayal na to, nakatalikod na naman. Nakatalikod na naman, look. Nakatalikod with pride and, sabihin natin, pride and crown. You have to, ikaw, if ever na ikaw to, yung pretending na may feelings pa rin talaga, meron kang kailangan pagdesisyonan, and sabihin natin, choices are coming for you. And if ever then, ayun nga, na hindi ikaw itong nang-i-stalk, siya to. They are looking and stalking sa'yo. If ever na ikaw nga ang nang-block, siya yung uhaw. Siya yung uhaw. Siya yung uhaw sa communication. And kung nakakarinig ka ng balita na okay na siya, parang wala na lang sa kanya, they still in sadness. Okay. Eto na naman. Lumitaw yung fox, yung snake dito sa ano na to. Energy na to. Okay. Obstacles and delays, challenges. Okay, spirits wants you to decide. Kailangan mong talikuran itong energy na to. Bakit? Pinag-iingat ka dito sa taong to eh. Pinag-iingat ka. And pwede din na siya yung nagkukos ng delays. I also hear na may choices na paparating. Ibig sabihin, new love. Tingnan nga natin kung new love nga yan. Kasi ito, nakatalikod. Spirits wants you to decide, tumalikod, magpalit ng path.
for this crossroads. Kasi, ayun, nakatalikod sa fox. Look. Talikuran itong fox na to. Bakit ang deceptive ng energy niya? Okay. Siya nga yung uhaw. Pero, eto look. Bakit ka pinag-iingat nito? Merong betrayal. May betrayal and merong caution. Pagdating kasi dito sa fox and snake, iyan yung medyo mga, warning card natin. Ba't ni lumitaw dito? Shocking attack at your back. You have to decide. Kasi, kung nakakaramdam ka na something fishy for betrayal or sabihin nating cunning energy, you have to decide. You have to make decision to ilihis mo yung pattern kasi marami ka namang this crossroad card, marami ka opportunity, talikuran, kung ano man ang meron sa relationship na to. Kasi may warning card ka dito, dalawa. May warning card ka dito, dalawa. And choices, opportunity. May nagkokos kasi ng delay eh. May nagkokos ng delay. Ano yung ibig sabihin ng na to? Oh, wait. Ang ito, obstacles, delay, challenges, dumating to. Not enough. Frustrated in relationship. Growth. Isang sign dito. Okay, dito, kumbaga, ito ay if ever na nagiging hindrance siya sa growth mo, sa permanence and security, palm tree, kasi kumbaga ito, stability, and mountain. Mountain lumitaw dito. If ever na nagkukos siya ng delay sa mga bagay na yon, kumbaga, kailangan mo siyang talikuran. You have to elevate. Ayan, you have to elevate your life. Kumbaga, kung sa nakikita ko dito, totoo bang naka-let go ka na, if ever? Kung naka-let go ka na, baka hindi pa talaga. But you have to do it. Kung hindi ka pa talaga totally let go, you have to do it. Okay? You have to decide to make decision. Meron kang choices. Okay. I also channeled some message na dito sa stocks natin na to, you will not stay. Kumbaga, pag may dumadating, ito ba tawag doon? Pag may dumadating, may umaalis. O pag may umaalis, may dumadating. Parang hindi kayo talaga parang hindi kayo magkatagpo-tagpo, ayun. And ito ay masyadong delays. May nagkokos ng delays and challenges dito, and also stability because of these snakes and fox sa inyong relationship. Pwedeng merong nagkokos ng delay dito sa inyong pagtatagpo. Kasi hindi magkatagpo-tagpo yung dalawang to, yung storks na to, hindi magkatagpo-tagpo. Frustrated in relationship. Basta ito, yung merong nakaharang because of the mountain sa inyong growth, sa inyong relationship, sa inyong endurance. Ito, dito ako nakikurious sa fox and sa snake. Sa betrayal and deception. Yes, you are in separation. You have to protect yourself. You have to tahakin mo, ibahin mo yung landas. Bakit kaya ganito yung energy nito? Okay. Be lighthearted. You will find out. And sabihin natin kung ano man yan. Kasi di ba sabi ko nga curious ako about dito sa snakes and fox. You will going to find out things are coming in light.
Okay? Meron change talaga na mangyayari. Meron kang mababalitaan. It's either dito sa person mo or sa mga ibang taong involved sa'yo. Pero kasi itong in-inquire kanina, yung snakes and yung fox. So, meron kang mababalitaan about secrets, about news, and ayan now, finding out about this dragonfly. Things coming to light. Kung anong okay. But ayan but double card dito. Many options and decisions. Many options and decisions. Oo nga, meron ka nga. You have to decide. Okay. Teka ha. Confirmation card. Parang meron akong hindi ko muna ikaw-confirm. Tingnan natin kung tama. Kasi meron nga dito. Merong option, parang kumbaga pwedeng ito din ay nakaka-affect, nagiging delays sa union ng isa. Deception na naman. Someone is wearing a false self-mask in this relationship. Diba? May hindi nagsasabi ng totoo. May deception. Gusto ka niyang makita pero sino to? Ba't? Ayan na naman. Meron kang mga option. I also hear na huwag kang masyadong magpakatiwala dito. Meron kang ibang option, wag mo ikulong ang iyong sarili. Kasi merong things are coming to light. Merong dito sa mask na to, may lilitaw talaga. It's either your person or yung ibang option na tinutukoy natin dito. Yung mga ibang options and dalawang card decision and options, choices, options, decision, dalawang decision. Spirits wants to help you to decide. And sabihin natin na hindi mo kailangan i-confuse yung sarili mo, hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo because things are naturally coming to light. Lilitaw at lilitaw lang yan. Stay connected sa yung, sabihin natin, angels and guides. Stay connected. Basta alagaan mo sarili mo kasi meron talaga, may hindi nagsasabi ng totoo dito kaya wag ka muna agad magtiwala. Okay, sige, para maging fair tayo, let's see message from your person. Ano ba yung gusto mong sabihin ng person na to? And if ever, tingnan natin, baka sa kanya nga itong deception na to. Merong false self-mask in this relationship. It's either yung person mo or, I wonder if you are happy without me. I wonder if you are happy without me. I'm starting to understand our connection. Realization for your, I am not available. Not enough. Bakit? Okay. Itong presensya ng person mo, lumitaw yung I am not available, merong cause ng delays talaga dito. Sabi ko sa inyo, di ba, parang hindi talaga mapagtagpo-tagpo. Pero yes, nasa isipan ka ng taong to, but that's not enough. That's not enough. It can cause you frustration if ever na i-accept mo pa rin ito. Hindi siya, not enough itong feelings na nararamdaman niya. Yes, they are, sabihin natin, iniisip ka niya palagi. Iniisip ka niya if you are happy. And, yun nun. Pero, meron pa rin something dito na ma-unfold. Meron pa rin something na kailangang, sabihin natin, lumitaw. Kasi meron pa rin, sabihin natin dito yung deception and betrayal. Meron pa rin eh. And itong wonder if you are happy, may tendency, kung wala siyang, ito looking, still looking, ito, watching, and yung wonder and if you are happy, ayan, dumitaw na nga dito sa ating stalking, sa ating watching card. But, if they are wondering if you are happy, ang kailangan ipakita, yung maging masaya ka talaga. Without pretension. Okay? Without pretension. Let's see kung ano talaga yung nag-iintay sa connection na to.
feelings. Take time out to explore the deep emotions you are experiencing. And this is just, sabihin natin, yan ang test sa'yo. You have to take time out to explore the deep emotions you are experiencing. Ano ba yung talagang nararamdaman mo sa taong to? Bakit mo siya tinalikuran kung ikaw man yung tumalikod na yan? And you have to take time. Tinetest ka dito, your strength and weakness are being tested. So, sa nakikita natin, parang nafa-find out na kung sino ang weakness mo or kung sino ang strength mo. Kumbaga, ano ang weakness mo and strength mo based dito sa relationship na to. Mapapanindigan mo ba itong pagtalikod na to? Kumbaga, ready ka ba sa mga maa-unfold, sa mga maririnig mo? Okay. So, iniisip ka talaga niya, and naku-clear siya. I also hear na meron ding gaslighting na pumapasok dito. If ever na siya, parang kumbaga yung makukuha ka sa salita, they are trying to use a gaslighting. I want a fresh start with you. O, di ba nakikipagbalikan nga? Okay. Bargaining. Wrongful advice. Kumbaga, this person wants you to listen to them. I am too afraid. Bakit dito sa last part dito, laging hindi siya ready? Kumbaga, meron siyang hindi kayang panindigan. If ever na halimbawa, in-entertain mo tong taong to, meron siyang hindi kayang panindigan. Hindi kinalaman sa stability yun. Baka hindi pa siya ready. Dito, okay, sabihin natin, meron din, if ever talaga na makikinig ka sa taong to, meron siyang hindi kayang panindigan. I also hear that. And pwedeng mag-cause na naman yun ng another challenges sa inyong connection. Okay, let's see another card. One more card. Ano ko na ito? Tarot card. I'm too afraid to talk. Pero gusto nila ng fresh start. Ano yung, eto itong feeling ko ito, nasa kanya ngay secrets. I'm too afraid to talk. Meron talagang, may tinatago pa siya. Okay? May tinatago pa tong taong to. Na takot pag-usapan. O yun. Hindi niya kaya, meron niya siyang hindi kayang panindigan. And I also hear, meron pa siyang itinatago. Meron pa siyang tinatago. Okay, spirits wants you to align your energy. Kung ikaw ngayon ay currently nasa healing stage, ipag-heal mo muna ang sarili mo. Ipag-heal mo muna ang inyong relationship kasi may tendency maulit na naman dito sa energy na to. Magkaroon na naman ng obstacles and challenges ang relationship ninyo. You have to gain more clarity about this and sabihin natin restored are upcoming for you if you are aligned. Kung alam mo yung mga sabihin natin ayaw mo, yung mga demand mo dito sa connection na to, yung hindi ka na talaga diba? Returning to trouble. If ever na unable to move on or ka dito, yung hindi mo pa rin talaga kaya mag-move on dahil nga tinetest kayo. If ever hindi mo pa rin kaya talaga, magkukos ng delay yan sa mga goals mo and sabihin natin love connections mo. Okay. Re-entering. Recovery. I also hear that basta kailangan merong re-entering na mangyayari basta ang kailangan dito is ma-i-open niya to. Kailangan niya ma-i-open. And I also hear na meron, di ba? Sabi ko kanina, merong i-open pa rin. Meron pa rin, sabi natin, things are coming to light. Merong masisiwalat. Maaaring manggagaling sa kanya yun. I also hear recovery if you are still in healing from exhaustion sa love relationship na to, masyado ka na drain sa love relationship na to. Let's see one more advice from your spirits. Mo, diba? Balance. Kanina ko pa na balance.
Sinabi natin kanina, balance and alignment. Balance. Lumitaw dito, love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Okay? So dito, kagaya ng sinabi ko kanina, unahin i-prioritize yung alignment and yung harmony sa relationship na to. Kung ito ay nagbibring ng masyadong, sabihin natin, hurt, pain, and emotional distress sa'yo, i-unload mo yung mga bagay-bagay na nakakapagpabigat. Okay? And sabihin natin, kung pwede din sa relationship ninyo, kung masyado nyo mahal ang isa't isa, you have to focus also dun sa stability and growth na kailangan ninyong dalawa. Okay? And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.